Ito pong mga nakalipas na araw, we have been discussing in our church and in our ministry a series of messages na may kinalaman sa pagiging born again. Paano tayo nabuborn again? Ano yung ibig sabihin na tayo ay born again? At paano ba dapat ang isang born again Christian? At natututunan po natin ngayon na pag ang tao ay na-born again, nagkakaroon ng mga positive changes sa kanyang buhay. Mga magagandang pagbabago sa kanyang buhay. Ang ilan sa atin dito ay makakapagpatotoo niyan. Dati, nung hindi pa kayo born again, ito yung inyong buhay. Tapos nung kayo'y nakakilala sa Lord at naging born again, kayo ay makakapagpatotoo at nakapagpatotoo na kung paano binago ng Lord ang inyong buhay. Amen. Kung paano binago ng Lord ang ating buhay. We now live differently. And we can summarize kung paano na nabubuhay ang isang born again probably in this way. That we now live for God. That we now live for God. For we're reminded in the Bible, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 17, kung saan ang sabi, "For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. So, from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old is gone, the new is here." Yes, when you and I have become born again, we are now different. Iba na yung ating pamumuhay. Iba na dapat kung paano tayo nabubuhay. And this is the focus of our message for today, na pinamagatan po nating How Born Again Christians Live. The title of our message for today, How Born Again Christians Live. Minsan po tayo yumuko, pumikit, manalangin sa Panginoon. Let us commit to the Lord the study of His Word. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa oras na to, sa araw na ito na kami nagkasama-sama po muli sa aming pong gawain. Salamat po sa bawat isa na present po ngayon, na nakikinig nito kung saan po kami nag-gather. And even those who will be watching this as a video message. We pray, Lord, that even as we hear, read, listen, and study your word, we may experience the presence and power of the Holy Spirit of God. Gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang inyong tagapagsalita. Nang lahat ng lalabas sa aking bibig, yung galing lamang po sa inyo. At sinusurrender namin lahat po ng aming mga iniisip at iniintindi sa buhay. At ang ilan po sa amin, sa totoo lang ngayon, marami-rami yung mga iniisip. Kung ano-ano mga bagay. Pero hindi po kami magpapapigil, magpapahadlang sa lahat ng mga yan. Sa lahat ng mga iniisip namin, sa lahat ng mga problema namin, upang kami ngayon, Lord, ay patuloy na sumamba at mabless ng inyong mga salita. Dahil ang desire po namin, mabless po namin kayo. That we will no longer live for ourselves, but we may learn to truly live differently, to live as a true born-again Christian believer, to live for God. Teach us, Lord. Turuan niyo po kami, Panginoon. As we pray all of this, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, this is our prayer, and all God's people say, Amen. How born again Christians live. At mula po dun sa mga verses na ating binasa today, yung 2 Corinthians 5, 14 to 17, ay may mga ilang mga napakagandang paalala sa atin tungkol sa paano na nga dapat nabubuhay ang isang mananampalatayang Kristiyano. Unang-una na dyan, pag born again na, pag born again Christian na, we understand that Christ died for all. Yung basis ng pagiging born again natin,
Yung dahilan kung bakit tayo Christian, dahil dun sa bagay na yun. That Christ died for all. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, 14 to 15, "For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again." Naiintindihan na natin ngayon bilang mga born-again Christian na namatay si Jesucristo para sa ating lahat. Namatay siya para sa ating lahat na makasalanan. At dahil nga namatay siya para sa ating lahat na makasalanan, ngayon, lahat ng mga nakakaintindi nun, nabubuhay na tayo para sa Kanya. Dati, may kanya-kanya tayong diskarte sa ating buhay. That is one of the significant distinctions between the person who is not born again at yung na-born again na. Yun ang isa sa makikita mo talagang malaking pinagkaiba. Yung hindi pa naboborn again, paano siya mag-isip, paano siya mag-decide, ano yung mga priorities niya, ano yung direction ng buhay niya, ano yung mga pinapangarap niya, saan siya pupunta next week, next month, ano yung plans niya in 5 years, 10 years, ano yung mga gusto niyang mangyari sa... Pag hindi born again, tungkol sa kanya yun. Tungkol sa gusto niyang mangyari. Pwede pa nga na tungkol sa mga mahal din niya sa buhay. Pero at the end of the day, yun din naman yun eh. Bakit ba minahal niya yung mga taong yun? Dahil pinili niyang mahalin yung mga taong yun. So it still goes back to what he wants. To what he wants. So halimbawa, sa lahat ng mga present today na may mga asawa, usually kung bakit yan ang napangasawa nyo, dahil ginusto nyo yan. Amen ba tayo dyan? May mga ilan na kakaiba ang kwento. Pero sa ibang araw na natin pag-usapan yan. Pero kadalasan, di ba? Kung aabot man yan sa altar, no? At gagastos pa nga ng napakalaki. Ginusto mo yun eh. Yun yung ginusto mong mangyari sa iyong buhay. May mga alam pa nga tayo na kahit kontra yung magulang. Ewan ko kung meron din dito na nararasan nyo na kontra yung magulang mo sa mapapangasawa mo. Nung napakilala mo, ito na po mapapangasawa ko. Ha? Bakit siya? Wala na bang iba? Hindi lang sa pelikula yun, hindi lang sa teleserye yun. Nangyayari talaga yun na may mga taong yung ginusto nila, ayaw nung magulang nila, ayaw nung pamilya nila. Pero ginusto niya yun eh. Ginusto niya yun eh. At marami pang ibang mga bagay na bakit nangyayari sa buhay ng isang hindi pa born again Christian. Kasi nga, ang nasusunod sa buhay niya ay siya. Ang nasusunod sa buhay niya kung ano yung gusto niya. May mga tao nga na talagang hindi mo pwedeng makontra. May kilala kayong ganun. Di ba? Pakisabi nyo nga sa inyong katabi, may kilala akong ganun. May kilala akong ganun. Minsan sa simpleng, nung araw to kasi ngayon hindi na masyado uso sinihan eh. There was a time, no, many years back, especially before the pandemic, na pinipilahan pa ang mga sinihan eh. Sino sa inyo ang naaalala pa yon na medyo bata-bata kayo na pag may ipapalabas na magandang pelikula, susugod kayo, pipilahan? Pakitaas nga ang kamay just to see a show of hands na mga may edad na. Isang araw nga napadaan ako sa Ayala, Alabang, at napadaan ako doon sa theater area. Sabi ko, yung itsura ng mga theater sa Ayala, Alabang ay itsura ng maraming theaters all over Metro Manila. Lungkot na ng mga itsura. Kahapon nga, may kausap akong isang pastor na yung church nila nagwo-worship service sa Robinsons Ortigas sa Galleria. Isa pa yan, na mga sinihan nung pinipilahan yan.
parang ilang ba theaters doon, hindi ko sure exactly yung pagpabigas ng number, pero parang it's something like 10 theaters. Tapos parang 4 na lang doon yung nagfa-function. At yung 6, walang laman yun. 6, walang laman yun. Pinag-iisipan na yata ng Robinsons to turn it into a fast food area na lang. Though those were the days. Diba? Those are the days. But I can still remember, many years back, yung bago pa ako pastor sa ibang bansa, bago pa ako nag-OFW sa Middle East. Lalo na nung youth pastor pa ako. Bit, isang katerbang mga kabataan yan para pagkatapos ng church fellowship, minsan diretso sa sine, minsan may 50 kabataan niya tayo, na bit ko na pagkatapos kumain, manonood tayo ng sine. Diba? May kanya-kanyang gusto yun eh. Hindi lahat pare-pareho yun eh. Minsan nga, ang lakas-lakas pa ng boses at saka yung kailangan siya talaga masunod. Pag tinanong ko naman, teka, may pambayad ka ba? Minsan, wala naman. Ako naman din yata magbabayad. Panonoorin niya. Pero may leadership siya. May leadership siya. At ang kailangan, masunod yung gusto niya. Ngayon, kung hindi man siniyan niyang pagkain, naranasan niyo rin ba na may mga kasama kayong pupunta, limbawa sa mall, at magtatanong ka, saan niyo gusto kumain? Ito siguro may gustong ganito, ito siguro may gustong ganyan. Pero may isang tao na mapansin nyo, laging siya yung nasusunod. Kasi may ganung mga tao na hindi pwedeng hindi siya yung nasusunod sa lahat ng bagay. Minsan pa, sabihin nyo sa inyong mga katabi, may kilala akong ganun. May kilala ka. May pag-usapan natin kung sino yan. Diba? Kaya tuloy, pag na-born again, grabe talaga. Makikita mo, binago na to ni Lord. Kasi kilala ko to eh. Yung hindi pwedeng hindi siya yung laging masusunod. Pero ngayon, natututo na siya na sabihin, not my will, but yours be done. Natututo na siyang i-consider yung ibang mga tao. Dahil kasama sa tinuturo sa Biblia yun eh. Yung huwag ka maging selfish. Hindi pwedeng ikaw lang lagi nasusunod. Intindi mo rin yung ibang mga tao. In fact, ang turo pa nga sa Bible, isipin mo sila higit sa iyong sarili. Kaya one more time, sabihin niyo sa inyong mga katabi, narinig mo yun. Narinig mo yun. Minsan naman. Yung gusto kong panoorin sa Netflix, ako naman yung masunod. Yung gusto ko namang kainin, ako naman sunod. Pag nabo-born again, hindi na lang yung gusto niya yung laging nasusunod. Ang kinukonsider na niya, ano yung gusto ng Panginoon. Yun na yung nag-guide sa kanya now in his life. Dahil malinaw na sa kanya ngayon na because Christ died for him, he now lives because of what Jesus has done. Ako ay nabubuhay ngayon dahil sa ginawa ni Jesucristo. Sa totoo lang, simple pero napakalalim nun at nauunawaan lang ng isang tunay na born-again Christian. Yung ginawa niya na namatay siya para sa akin, ginawa niya para ako ay mabuhay. At hindi na lang basta mabuhay, kundi ngayon ay mabuhay para sa Kanya. At marami na natutunan na yan. At ganyan na sila mabuhay. Nabubuhay na sila for the Lord. Kahit ano pa edad niya, yan pa bata, teenager. Like yesterday, we were in a worship conference. This trip back to the Philippines has been so busy. Mula nung ako'y dumating, hanggang this very minute, hanggang pagkatapos nito at kung ano-ano pa. Praise the Lord sa pagiging busy. That's one example of living for God. No? Living for God. And I'll say something about that later. Pero yung kapon, yung seminar na inatinan namin, I was invited by a good friend of mine na marami siyang mga churches in Metro Manila and in other parts of the country. So it was going to be a very simple and small seminar. But praise the Lord. Ginawa sa Cubao. Mamaya, no, nagpataas ng kamay kung saan galing. Galing Baguio.
galing Pangasinan, galing kung saan-saan pa. At uwian yun na. Dumating sila ng alas 8, alas 9 ng umaga. O di ibig sabihin, anong oras umalis yun ng Baguio? Ilang oras ang biyahe ng Baguio, Baguio to Manila, sa mga pumupunta doon weekly? 5 hours. O di para makarating ng alas 8, nung oras umalis yun. Diba? O yung mga magagaling sa math. Manager ka dati ng bangko, dapat kaya mo yan. Anong oras umalis yun? 3? O di anong oras nag-prepare yun? 2? Diba? Pwedeng nag-antayan pa yun. Kung saan, alam mo naman yan. At saka, hindi pa isa-isa yun na, grupo-grupo yun. Bukod sa pastor nila, mga kabataan na dumating. Tapos, kaya nga, ang gawain, tatapusin dapat ng alas 3 lang. But they decided they wanted to extend. So, nag-extend sila hanggang 4. Kasi nga, uuwi pa yung mga, babalik pa yun ng Baguio, pabalik pa yun ng Pangasinan. Mga kabataan as small as this, or mga may edad na, at kita mo kung paano involved sila eh. Kung paano enjoy na enjoy sila, na naroroon sila. In fact, yung sinasabing hora de peligro, yung 1 p.m. to hanggang 4 p.m., wala kang makitang tulog eh. Everybody was alive, laughing, worshiping, jumping, and of course, sumasayaw sila sa tugtog na ito. Sumasayaw sila at binibigay ng todo. Sumasayaw sila kahit sa buong mundo. Sumasayaw sila para sa iyo. Alam niyo ba yung kantang yan? Amen. Bless. Kasi may morning session. So, sige, gising sila nung morning. O kumain nung tanghali. Pagdating nung lunchtime, buhay na buhay. Buhay na buhay. Kung hindi lang uuwi ng malayo, yung magsistay pa yun eh. Nung araw, madalas ako nakakakita ng ganun. Pero ngayon, bibira na. Kaya blessed na blessed ako doon sa mga batang yon at sa mga pastor nila na patuloy silang nabubuhay for the Lord. Kasi may mga problema din naman yun eh. Mga nag-aaral din yun eh. May mga pagsubok din yun sa buhay eh. And in that particular case, galing pa sila sa malayo. Baguio and Pangasinan. Pero pag na-realize mo na yung ibig sabihin na namatay si Kristo para sa akin, naiintindihan mo yung, kaya ako nabubuhay na ngayon for the Lord. Kaya, walang dull moment ang buhay ng isang born-again Christian. Walang malungkot na eksena yung buhay. May kalungkutan pa rin. May mga pagsubok pa din. Minsan may trahedya pa rin nga eh. Pero mapapansin mo na o-overcome niya yon. Nalalagpasan niya yon. At dahil sa kanyang desisyon na mabubuhay na ako for the Lord, minsan di mo na mapapansin na may kalungkutan pa ba yung buhay nito? Kasi nga, nare-realize niya, but Christ died for me. Christ died for me. And in 1 Corinthians 15, verse 1 to 3, it says, "Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I have received, I passed on to you, as of first importance, that Christ died for our sins, according to the Scriptures." Can you repeat after me and say those words? Christ died for our sins. Can you say it again? Christ died for our sins. Kaya doon sa mga ganong klaseng mga gawain natin, whether that be yung ganong conference, or yung mga worship festivals, and even our worship services, kung nakakakita ka ng mga tao na pag may mga masasayang kantahan, nagtatalunan at nagsasayawan, aba hindi lang basta tumatalon yan o sumasayaw yan. Na by the way, excited ako, just to mention, na yung mga kabataan natin dito, mga bata at kabataan, mga women at mga senior citizens, excited ako na makita kayong lahat na mag-tambourine next year sa ating Global Tambourine Conference. Praise God, sa Cuneta Astrodome, which will be the largest
gathering of Christian dancers in the world. At buti na lang may 1 taon pa, kaya may 1 taon kayong aralin ang isang pattern. Diba? Diba? May ilang buwan na aralin nyo yung paano lang iangat ang kamay. Tapos, next month, paano naman ibaba? Diba, mamping? Diba? Praise the Lord. At excited ako makita kayong lahat na tumalon at sumayaw at magtamburin sa April 9 sa Cuneta Astrodome. Minsan pa, sabihin nyo sa katabi nyo, excited ako na magtatamburin ka. Excited ba tayo dyan, Mampi? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Pero bakit nakakatalon? Bakit nakakasayaw? Bakit nakaka-worship? Kasi malinaw na malinaw sa iyo ang ginawa ni Jesucristo sa iyong buhay. At sometimes, sobra ka ng overwhelmed, sobra ka ng puspos na puspos, itinaas mo na kamay mo, pumalakpak ka na, lumuhod ka na, pero dahil sobra-sobra kang nabibless, hindi mo makontain, kaya isasayaw mo na siya, itatalon mo na siya, itatamburin mo na siya. Dahil ang tunay na born-again Christian, isa pa to, no longer has a worldly point of view. Yung tunay na naboborn again no longer has a worldly point of view. In 2 Corinthians chapter 5, verse 16, it says, "So from now on, we regard no one from a worldly point of view, though we once regarded Christ in this way. We do so no longer." Again, isa na namang distinction yan dun sa hindi pa naboborn again at sa naborn again na. Yung hindi pa naboborn again, iba ang takbo ng isip niya. Iba takbo ng utak niya. At kadalasan pa nga, pag kinausap mo sa mga hot button topics or hot button issues, baka hindi kayo talaga magkakaintindihan, hindi kayo magkakasundo, baka mag-aaway pa. Hindi ko alam kung naka-encounter na kayo ng ganyan. May mga nakausap na kayo, whether face-to-face in person, o di kaya through social media, nakipagdebate kayo sa comment section, yung kahit anong usap, hindi kayo talaga mag-uugma kasi iba yung takbo ng kanyang pag-iisip. You have to understand that. In the world that we live in, sometimes it's not just because it is this particular situation or circumstance or issue. It's just that one of the things that I have been learning in life. May uniqueness ang bawat tao sa iba't ibang bahagi ng planeta. Now, there are people who are hardwired to think in a certain way. That because of their background and context, pamilyang kinalakihan nila, eskwelahan na pinagmulan nila, kahit anong mangyari, ang takbo ng utak nila laging patungo doon. Laging patungo doon. Whether it's about politics, whether it is about religion, whether it is about fashion, or any other matter na nagkakahiwa-hiwalay ang mga tao, kahit anong pilit mo dun, hindi yun liliko sa kabila, o dun sa kabila, o dun sa kabila. Pero isuma total mo ang lahat ng yun, at lalong-lalo na kung ito'y may kinalaman sa worldliness or the things of this world. Pag ang tao hindi pa naboborn again, kahit anong debate mo rin dun, hindi rin yun bibigay. Hindi rin yun mag-a-agree with you. But what makes the difference? The power of God. What makes the difference? The grace of God. What makes the difference? The Spirit of God. What makes the difference? The gospel message of Jesus Christ. Dahil sabi sa atin sa Biblia, the gospel is the power of God. Yung salita ng Diyos, pag ito ay gumana sa buhay ng isang worldly na tao, nothing is impossible with God. In fact, dun galing yun eh. Pag naririnig niyo, laging sinasabi ng mga Christians, halimbawa, may pinagpipray sila, ay, nothing is impossible with God. Pinagpipray nila, trabaho nila.
Pinagpipray nila na gumaling yung may sakit. Nothing is impossible with God. Pinagpipray nila magkabisa sa ibang bansa. Nothing is impossible with God. Pinagpipray nilang magka-girlfriend, magka-boyfriend, ma-inlove sa kanila kung sino man yung crush nila. Nothing is impossible with God. Nagamit na yan sa napakaraming bagay. Pero ang original na pinanggalingan nun, may kinalaman sa paano naboborn again ang isang tao. Paano yung may worldly point of view, mabago na ang takbo ng kanyang pag-iisip. Nagagawa yan, hindi lang ng isa na namang matalinong debater, isang matalinong scholar, isang matalinong aklat, o isang matalinong mag-explain. No! Nababago yun dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya pag nakaka-encounter ka ng tao na dating worldly, ngayon hindi na born again yun. Na born again yun. Dahil sabi rin sa atin, sa Titus chapter 2, verse 11 to 14, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all the wickedness, and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good." Kaya pag nabuborn again, nakakaya na rin niyang mag-say ng no sa anumang tukso na nanggagaling sa sanlibutan. Dati hindi niya kaya yan. At ang sinasabi pa nga nung iba lagi pasensya na po, marupok. Pasensya na po, nanghina. Tao lang. Pero pag na-born again na, sabi doon, nararanasan niya yung grace ng God. At yung grace ni Lord na yon na nagbibigay sa kanya ng kakayahan bilang isang born again Christian, na ito na ngayon yung ungodliness, ito na ngayon yung worldliness, pero kaya na niyang sabihin, no. Kaya niya sabihin, no. May mga ilan akong kilala na nagpatotoo din, na papanong dati, napakalakas nilang manigarilyo. May kilala rin ba kayong ganun? Na nung araw ay chain smoker. Napakalakas manigarilyo. Kung may kilala kayo, say amen. At kung kayo yun, say amen. Diba? Chain smoker. Kahit ako nung college may mga classmates ako, makikita ko sila, minuminuto talaga ang, hindi pwedeng hindi naninigarilyo Paglabas sa classroom, maninigarilyo. Pagkakain kami, maninigarilyo. Manonood ng sine, maninigarilyo. Nag-aaral kami, maninigarilyo. Parang matutulog na lang, maninigarilyo pa May ganun. But I've heard of people who have testified and said, ang daming nangulit sa akin, tumigil Pinagbawalan ako ng magulang ko Sinabihan ako ng asawa ko Pero nung na-born again siya, naranasan niya na parang biglang nawala yung desire niya na manigarilyo. May mga ganung nagpatotoo Yun ay grace ng God. Yun ang grace ng God. Na pag naboborn again, yung mga bagay na ungodly, worldly, at nakakasira sa atin, nakakayanan na nating alisan. At kung ipipilit ng diablong ibalik tayo doon, nasasabi mo pang no. Because now, you are born again. Iba ka na mag-isip, kaya iba ka na mabuhay. For again, it says in Titus chapter 2, 11 to 14, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself up for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good." Kung may mga kasama tayo ngayon sa ating church, sa ating physical gathering, kung may mga nanonood dito as a video message,
but you still struggle with certain vices. Ito may paninigarilyo, pagdalasing, baka nga drugs pa, pagsusugal, at iba pa. I am encouraging you today to believe with me, to believe with us that yes, nothing is impossible with God. Kayang baguhin ng Panginoon ang mali nating pag-iisip, worldly nating pag-iisip, at worldly nating pamumuhay. Dahil ang isang naboborn again, yung born again Christian, this is now how he lives. He lives realizing that he is now a new creation. Sa bawat araw, ang iniisip niya, thank you Lord, new creation na ako. Ganun na siya mabuhay. Thank you Lord, new creation na ako. For again it says in 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come, the old is gone, the new is here. And because you know that you are a new creation, naku, napakaraming ibig sabihin niyan at blessing niyan na alam mo na ikaw ay new creation. Ito nung nabanggit ko kanina, no? Sabi ko nga, mula nung dumating ako dito sa Pilipinas, noong May 11, praise the Lord sa pagiging busy. Praise the Lord sa pagiging busy, lalo na sa gawain ng Panginoon. Almost every week, almost every day. And the strength that He gives. Dahil lalo na, hindi lang naman tayo nagpipreach, mamaya nagpapakanta pa tayo, mamaya nagpapasayaw pa tayo, mamaya pawis ka pa. Diba? Pero sa lahat ng yon, I give thanks to God. Kasi talagang ipapatotoo ko, ay kay sarap. Kanina nga, bago ako mag-preach, nag-worship lead. Yung ating napaka-anointed na, napaka-pogi na, at napakabait pang keyboardist. Praise the Lord. Palakpakan niya naman ang Panginoon para dyan. At kung hindi niyo natatanong, part-time model din yan ng Rise Up merch. Kaya malalaman mo kung lumalakas yung tinda ng mga t-shirts natin, ng mga merchandise natin na nakabase yun dun sa nagmo-model. Kaya mamaya pakicheck mo ang sales natin. At praise the Lord. Habang nagli-lead ng worship, yung ating keyboardist, and I was there at the back, I was just thanking the Lord. Thanking the Lord. And you should too. Everyone in this room should just take a moment and say, thank you, Lord. Yung buhay may hindi perpekto. Whether dito sa Pilipinas o sa ibang panig ng mundo, may kanya-kanya man tayo mga problema, mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Marami man kayong mga dala-dala sa bawat araw. Ngunit, hindi dapat yan pipigil sa atin upang tayo ay kumanta at sumayaw. Sapagkat ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako ay kakanta at sasayaw. At sabay tayo ng mga senior citizens natin at sumayaw ngayon ang sasayaw ako. Like we were in this worship festival in Manila. At inaya ko yung mga Karay Sapat Ka-devotion natin at ilan do'y mga senior citizen na sumuport at umattend. At praise the Lord, punong-puno naman yung gawain na yun sa Manila. Nagdatingan naman ang mga Karay Sapat Ka-devotion natin. Malalaman mo because they were proudly wearing their Rise Up t-shirts. At nung ako'y nagpapakanta at magpapasayaw, tinawag ko yung mga kabataan na magpuntahan sa harapan, punuin nila ang harapan. At hulaan ninyo kung sino ang unang pumunta dun sa harapan. Eh di syempre, yung mga senior citizen natin, ang mga nakaray sa t-shirt, sila talaga yung unang-una. Gusto sana ng mga kabataang pumunta doon, kaso nakaharang na sila dun sa gusto ko sanang sabihin, pupunta kayo sa medyo madalikuran. Hayaan niyo yung mga batang pero hindi, nandun sila. Masaya buhay nila eh. Masaya buhay nila eh. Tapos natapos nga yung gawain, may mga nag-message pa sa akin doon sa mga senior natin. Sabi, Pastor, nabitin po kami. Akala namin 2 oras kayo magpapatanong. May ganun. Oo. Sabi, nabitin po kami, Pastor. Ano yun? Masaya buhay nila eh. Masaya buhay ng mga ganun.
May kanya-kanya rin naman yung mga ginagawa. Iba nga doon, nag-commute din lang, papunta eh. Pero pag nasa Panginoon ka, I tell you, kahit pa nga may mga nangyayari sa buhay, kahit ang daming iniisip sa bawat araw, ngunit hindi ito pipigil sa akin. Upang ako'y kumanta at sumayaw. Masaya talaga buhay ng born again. And everybody say, Amen. Kaya kahit nung araw pa yan, nung maraming pinagtatawanan ng mga born again noon, at ang tawag sa born again ay mga alive. Kasi bago pa yung mga ganyang kanta na nakocompose ng inyong lingkod, yung sasayaw ako. May nauna niyan. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. At sabay-sabay, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Ako nga, nung teenager nag-aaral ako sa San Beda College, yun yung pang-asar sa akin ng mga classmate ko. Naglalakad ako sa lobby ng San Beda dahil alam na born again ako. Palapit pa lang ako, kakanta na akong alive, alive, alive forevermore. May kasunod pa yun. Ayan na ang mga taga Jesus Miracle Crusade kasi akala nila, taga ron ako Akala nila kay Will de Almeida, yung grupo na kinabibilangan ko, yun din yung sinisigaw nila. Pero actually marami dun sa mga nang asar sa akin noon at pinagtawanan ako, glory to God. Born again na rin ngayon. Isa dun yung best friend ko, si PJ. Mapunta ako sa Canada, malaman-laman ko, nasa born again church na rin. Kasi, kahit ano pa i-criticize ng iba. O dati, yun yung kanilang worldly point of view. Pero pag na-born again, nagiging new creation, nagiging masaya ang buhay. Kaya, talaga naman, I'm sure you can relate with me na kung paano nandun ako sa bandang likuran kanina, at habang nag-worship lead yun, napaka-gwapo, napaka-anointed, at napakabait na asawa ni Jonah, na anak ni Tita Elsie, na siguradong sa'yo nagmana yan sa lahat ng mga kabaitan. Kaya ako'y nandun sa bandang likuran at nagpapasalamat ako sa Lord. Thank you, Lord, sa buhay na binibigay mo sa akin, sa amin, sa bawat araw. Na ngayon ako'y born again. Ako'y ngayon new creation in the Lord. Kaya sabi sa Galatians chapter 6, 12 to 16, those who want to impress people by means of the flesh are trying to compel you to be circumcised. The only reason they do this is to avoid being persecuted for the cross of Christ. Not even those who are circumcised keep the law, yet they want you to be circumcised, that they may boast about your circumcision in the flesh. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is the new creation. Peace and mercy to all who follow this rule, to the Israel of God. Nung time kasing ito, may issue sila tungkol sa pagiging circumcised at pagiging uncircumcised. Kahit nung araw pa, ilang mga churches nun, may kanya-kanya silang mga issue At ang devil kumikilos para ang mga churches, magkakaroon sila ng mga kung ano ng mga issue. Na nagiging katulad na rin tuloy yung church ng mga kumpanya, eskwelahan, o club, o kung anumang mga samahan na later on, maganda nung umpisa, pumapangit sa dulo. Kasi nagkakainggitan, nagkakachismisan, nagkakatampuhan, nagkakaaway-away, nagiging worldly. The church was never meant to be worldly. The church was meant to be God's salt and light to the earth. The church was meant to be God's instrument to bring people to Christ, for people to be born again. At pag na-born again, pupunta sila doon sa church at mararanasan nila pag nandun ka sa church, doon hindi worldly. Kaya sinasabi niya, huwag niyo hayaan na doon sa church ninyo, pag pinagpatuloy niyo yung ganyang klaseng mga issue, malilihis kayo ng landas. At sa totoo lang,
marami na rin talaga mga churches ang nalihis ng landas. Maliit na church, malaking church. Bagong church, lumang church. Pag hindi nila nabantayan kung saan sila nakafocus, malilihis sila ng landas at magiging worldly. Pero ito linilinaw ni Apostle Paul. Sabi niya rito, verse 15, neither circumcision nor uncircumcision means anything. And for him to say this at that time was a big deal. Kasi may mga Hudyo na naging Christian. At big deal dun sa mga Hudyo yung circumcision. It was really a big deal during their time. It was a major issue. Pero sabi niya, huwag kayo mag-focus dun sa mga ganyan mga bagay. Kasi sabi sa verse 15, neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is the new creation. Ang issue is, na-born again na ba kayo? At kung kayo tunay na born again, iba na kayo mabuhay ngayon. You no longer live to impress other people. Alam niyo, isa yan sa marka nung nabubuhay ka pa with a worldly point of view. Nabubuhay ka pa tulad nung dati. When you're living to please men. May mga tao, sila rin mismo aminado, man-pleaser sila. Sabi niyo sa inyong mga katabi, may kilala akong ganon. Diba? Sabihin niyo yan sa inyong mga katabi, may kilala. Totoo yan. May mga tao talaga, naaamin na man-pleaser sila. O hindi man nila maamin, pero that's really how they do things. You see this with how they are in school. You see this with how they are in family reunions or even class reunions or even simple invitations to a wedding. Siyempre, pag ikaw naiimbitahan pupunta sa kahit sa mga bagay, they come at your best. Diba? Yung dumating ka na confident ka sa sarili mo na yung appropriate yung sinuot mo at maganda ka rin naman at pogi sa pagdating. Pero yung sobra kang tense na tense, pressured na pressured, teka, ikaw ba yung ikakasal? Hindi naman ikaw yung ikakasal. Sa totoo lang, pagkasal, ang bida lang dapat yung bride. Minsan yung, kung paano ka ma-tense, ikaw ba ikakasal? Hindi naman. Ang importante lang, bumagay ka dun sa sinabing motif o sinabing ano, di ba? Yung huwag ka naman dumating na naka-short at naka-sando. Pero yung decente ka na, okay na yun. Pero kasi pag nabubuhay ka to impress people, nabubuhay ka to always please men, that's being worldly. That's not being born again. Pero pag ikaw ay born again Christian, hindi na issue sa iyo. Yung ano iisipin ng tao sa iyo. Ang iniisip mo, ano iniisip ni Lord sa iyo. Ang iniisip mo no longer to impress people, ang iniisip mo is to please God. Born again Christians live to please God. Now, don't get me wrong. I would always want people to be at their very best. Sa eskwelahan, sa negosyo, sa trabaho, I want you to come prepared. Or kahit sa isang simple meetup or reunion, you come prepared and give your very best because it says a lot about who you are. And I remember one time, I was going to meet a group of people for the first time here in the Philippines. And they knew about me, but they never met me. And when I came, galing ako sa isang shoot, isang video shoot that required me na nakabarong ako at naka full attire. Eh hindi na kami makakapagpalit ni Oden to go back. Sobrang dikit yung shoot dun sa meet-up. Kaya dumating ako na parang tatakbo sa Senado. Sa far exit. Para akong tatakbo sa far exit ng Senado. O di syempre, pagdating ko, yung mga imimit ko, mga naka-jeprox ang forma nila, mga naka-maong sila ganyan, di shock na shock sila. Kasi nga, pagdating ko di ba? Sabi na, dumating na po yung ano natin, panauhing pagdangal, yung ganyan. I remember hearing this also once when I was preaching in a barong in Dubai. Nag-preach ako sa isang church in Dubai wearing a full barong attire. Eh again, wala nang time magpalit, so from where we went, had to go to the mall, sa Dera City Center.
Pagdating namin sa mall, habang naglalakad ako, may nagtitindang kababayan natin in one stall eh. Nakahirit pa eh. Sabi, "Sir, saan po ang flag ceremony?" Hindi ko alam kung matutuwa ako o uumbagin ko siya. Sabi ko, matuwa ka na may Pilipinong naglalakad ng kabarong dito, di ba? Habang lahat ay naka-suit, habang lahat ay nakakunduran ng lokal. Makakita naman sila ng Pilipinong nakabarong. Hihiritan ako na, "Sir, saan po ang flag ceremony natin?" O ngayon, may bago na nga. Tatakbo po ba kayo sa Senado? Sa far exit ng Senado. So I remember sitting down in front of all of these people who was gonna meet me for the first time. Hindi, syempre, pati sila. Yung kilos at galaw nila parang nagbago kasi nga dumating na ang panauhing pangbanal. Parang sila mismo, nag-automatic, nahiya sila sa... And when they were asking, I said to them, kasi galing ako sa isang photo shoot. There was no time to change kasi dikit na dikit sa ano. But then when we went home, sabi ko kay Oden, pero teka, sa totoo lang, bakit ako kailangan mag-apologize sa nakabarong ako nung humarap sa kanila? Dapat nga matuwa pa sila eh. Kasi ibig sabihin, ganun ko sila pinapahalagahan. Not only did I show up, but I came decent and respectful. Kung paano siguro magsusuot ka ng barong kasi kaharap mo yung presidente ng Pilipinas, o yung senador, o yung congressman, I wore the same thing kasi kaharap kita. Yung value nung tinitila ng mga tao, tinataas ng maraming tao, yun din yung value binibigay ko sa iyo. The same dress I wore in front of that kind of a man and you is the same thing. Even in church, kayo nasanay na whether I am coming from Dubai or other countries in the world, I come here either in a suit, in a coat, or in a barong. What does that tell you? Because one, I value you as people. Ang trato ko sa inyo is no different from ano trato ko sa isang mataas na tao. I would still be at my best. Magpipreach ako sa 10,000 people, 20,000 people, magpapasayaw ako to 500 people, at kaharap ko yung kongregasyon natin, the energy, the value is the same. At lalong-lalo na ginagawa ko ito for the Lord. Lalo na for the Lord. Because I give my best and I live my life for God. And that is reflected in everything. The clothes that you wear. The service that you give. Kaya ako nabibless sa worship team natin, hindi lang yung worship leader, hindi lang yung keyboardist number 1 natin, kasi yung keyboardist number 2 natin, ang galing din yan, sa totoo yun, sobrang nakaka-bless yan. Last week, hindi ko makakalimutan yung biglang pinakanta yung happy birthday. Ramdam na ramdam ko talaga yung pagkapuspos ng banal na spirito sa kanya. Kasi sa loob-loob din, hindi ko pinaktis yung happy birthday. Hindi ko pinaktis yung happy birthday. Ba't pinakanta ni Pastor yung happy birthday to you? Proud ako dyan. Dahil the day before, Sabado nagkataon bumisita lang kami ni Oden, may titignan siya. Aba, sabi ni Oden, nasa malayo pa lang kami. Kuya, naku, baka may magnanakaw dun sa church natin. Bakit bukas? Nag-alala talaga si Oden kasi wala namang nagsabi sa amin na may tao sa loob. Kaya iniisip talaga ni Oden, may magnanakaw sa loob. Pagbukas namin, unang nakita ko si Hana nandun sa keyboard. Then, hindi magnanakaw! Anghel! Bakit siya nandun? Nagpa-practice siya. Pinapractice niya yung para dun sa worship service. Kaya proud na proud ako dyan. Palakpakan natin si Lord para dyan. Makita mo naman yung boyfriend niya, si Thor, na napaka-supportive. Grabe. Parang ikaw yata yung unang nakita ko eh. Dahil ikaw yung nagbukas ng door, di ba? Ikaw yun eh. Kaya nung sa kinabahan talaga ako, kung may magnanakaw ba talaga? Ay, sabi ko, ay hindi. Si Thor. Isa na namang anghel yung naroon. Praise God. Ay, proud na proud ako. Grabe, supportive boyfriend Sana lahat, guys. Isipin mo, habang nagpa-practice si Hana, nandun lang siya at nakabantay. Grabe, Zano. Grabe kayo. Diba? Sa Lord,
Nakaka-bless yung worship team natin, yung ministry natin, mga nagsiserve. At kung may mga katabi kayo na mga naglilingkod dyan sa church natin for the Lord, pakisabi sa kanila, salamat sa buhay mo, nabibless ako sa iyo, kapatid. Ha? Praise God. Nito lang yung sinabi ko sa iyo, yung nag-worship lead ako in Manila. O sinamahan ako na ilang mga kapatiran natin dito, praise God. Sabihin mo, hindi ko kalain makakatalon din kayo, pero nakatalon din kayo kahit paano, ha? Oh, glory to God. But because why? That is how your pastor lives. That is how every born-again Christian in this church lives. That is how every leader in this church lives. And if you're a new attendee in this church, I would like to encourage you na maging ganun din yung buhay mo. Join us as we live for God. Because that is the challenge for us for today. We end with how we started this message. For there is no other way to live anymore other than to live for God. Wala nang ibang way para mabuhay ngayon other than to live for God. Aming Diyos at aming Ama, salamat Panginoon sa mensaheng aming napakinggan na nagpapaalala po sa amin paano dapat mabuhay, paano nabubuhay ang born-again Christian. And that is to live for God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga panahon na hindi ganon ang naging pag-iisip namin, hindi ganon ang naging buhay namin. May ilan pa nga sa amin na, Lord, dati we live to impress people. We live to please people. Naging man-pleaser kami. But now we thank you for these words that rebuked us, corrected us, reminded us that we are born-again Christians. And as born-again Christians, we now live for God. Help us, Lord, na maging ganyan na ang aming buhay. Ipinapadalangin ko rin sa inyo, Panginoon, ng mga kapatiran po namin na maaring sa mga panahon na ito may mga kalungkutan ng buhay nila, may mga pagsubok ang buhay nila, problema ang buhay nila. Hindi sila masyado makarelate dun sa pinag-uusapan na masaya yung buhay ng born again. But I know, Lord, na meron kang purpose para sa lahat ng bagay, kahit yung mga matitinding pagsubok. And that even as they're facing them right now, I pray for them that they may experience your grace and your mercy in their lives. Pinagpipray ko rin, Lord, yung mga nakarinig nito, ng mensaheng ito na bagong-bago sa kanila yung nakikinig sila sa born-again Christian pastor, sa isang born-again Christian preaching. And we know that this is not an accident because you want them to become born again. And I pray that even as they hear this message today, they may receive the grace of God, the power of God, the touch of the Spirit of God. They may receive the gospel message of Jesus Christ, that Christ died for their sins, for our sins. And we receive your forgiveness, and we receive your love, and we receive the truth of your word, that as we are now in Christ, we are a new creation. That we are now living for God, that we are now born again. And so we lift to you, Lord God, all of these things and pray that you may continue to bless your people as we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen.